What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw uli sa inyo at welcome muli sa panibagong episode na naman ng ating pagbibigay ng kaalaman, mga knowledge sa mga kabaro nating mga referee na patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. So sa video nito mga kapito ay padadaliin natin ang buhay o pagtatrabaho ng mga kabaro natin, lalong-lalo na sa mga baguhang referees na ngayon pa lang tumatakbo, no? Ngayon pa lang pumipito at hindi pa katagalan talaga at gusto talagang matuto kung paano ginagawa ng tama ang pag-o-officiate o yung pagre-referee. So gaya ng sinabi ko mga kapito, padadaliin natin ang buhay, padadaliin natin ang pagre-referee. Basta makinig lang kayo at kumbaga para matuto kayo, no? Kailangan makinig kayo ng maayos, of course, at gawin nyo to sa loob talaga ng basketball court. At wala kayong iisipin kundi i-apply lang talaga. Okay mga kapito, so sana nagkakaintindihan tayo, ano? Kasi marami mga referees, kahit yung mga matatagal ng mga referees, talagang kahit anong turo, kahit anong binibigay na mga advices sa kanila, hindi talaga sila talagang naka-attention o talaga hindi nila ginagawa yung mga advices, yung mga turo sa kanila. So sa mga subscribers natin, sa mga followers natin na patuloy na sumusuporta dito sa ating channel, alam ko naman na makikinig kayo kay Uncle B at gagawin natin to, no? Para maging maayos, okay? Magiging okay tayo sa loob ng basketball court at ginagawa talaga natin ang trabaho bilang basketball referee kapag in-apply talaga natin to at makikinig talaga tayo. Okay? So sa lahat ng mga supporters natin dyan, makinig tayo, okay, sa video ito. Okay? Of course, syempre, bigyan muna natin ng linaw at pagkakataon ng tinatawag na 3PO. Okay? Kung paano natin padadaliin ang ating pag-o-officiate sa loob ng basketball court sa pamamagitan ng 3PO o yung tatluhang referee. Okay? So, ayun ang ating vlog muna ngayon, tatluhang referees. Kasi usually ang tatluhang referees nagaganap yan during playoff, quarterfinals, semifinals, at saka finals, kung saan ang laro talaga matindihan na ang laro. Kung baga, kailangan nakafocus na ang mga referees at gawin talaga ang tama sa loob ng basketball court. Mga kapito, unang-una mga kapito, ang tinatawag na primary coverage area. So pag-usapan natin ang primary coverage area na yan, ano, ayan, lalagay natin sa screen ang pagsasaayos ng mga referees na pumipito sa loob ng basketball court ng 3PO o tatluhang referee. So mapapansin natin diyan sa binibigay sa ano na yan, ano, diyan sa screen na nakalagay, nahati ang mga coverage area. Okay? So nakasulat diyan o nakalagay diyan yung kulay itim sa ilalim. Yan ang tinatawag na coverage area ng lead. Okay? Yung nandito na kulay blue sa kabila, ayan tinatawag na coverage area ng center. Okay, makikita naman natin diyan may mga arrow yan, ano, may mga kulay na arrow nakalagay diyan at sa kabila, kung saan nakalinya, dyan sa tinatawag na coverage area ng lead ay ang trail official, of course, ang may mga arrows dyan na violet. Ayan, ang coverage area. So, sa madaling salita, nakabox yan, kumbaga, sa usapin ng mga referees na ginagamit natin. Yan talagang box-box na primary coverage area ng isang referee, yung lead official, trail official, at saka center official. Pag sinabi nating center official, yung nasa kabila na kulay asul, yan ay tinatawag na weak side. Okay? Kung saan konti lang ang players na naglalaro dyan.
Weak side kung tawagin yan. At yung strong side dito sa kabila kung saan nakahanay ang lead official at ang trail official, yan ang tinatawag na strong side. Kung saan dyan ang maraming players na naglalaro. Okay mga kapito, so maliwanag yan. Ano? Yang tinatawag na kulay itim sa ilalim, may mga araw na kulay itim, yan ang box o yung tinatawag na primary coverage area ng lead official. Kung saan karamihan ng mga aksyon dyan nangyayari. Maliit lang ang coverage area niya pero dyan madalas mangyari ang aksyon. Okay? So yan ang kanyang coverage area. Habang doon sa center, yung may arrow na kulay asul yan ang tinatawag na area of primary coverage area ng center official. Okay? So, konti lang ang players dyan, madaling tinan yan. Habang dito sa trail, yung kulay violet na ano na yan, yan ang tinatawag na trail official coverage area. So, maliwanag yan, makikita natin yan. Ngayon mga kapito, yan nakikita yung kulay bilog dyan, okay? Dito sa gitna, may kulay bilog dyan na kung tawagin yan ay dual coverage area na pwedeng tumawag ang center at pwede rin tumawag ang trail official kasi dual coverage area yan, o yung mas madalas na tinatawag na mga referees na common area. Okay? Habang dito sa baba, doon sa tinatawag na area ng lead, sa bandang area sa baba ng tinatawag ng center official, may bilog din yan na tinatawag din yan na dual coverage area na pwedeng pumito rin dyan o nagtutulungan dyan ang center official at ang lead official. Okay? So yan. Yan mga kapito ang diagram ng tinatawag na area ng primary coverage area ng mga referees. Kung mapapansin nyo dyan mga kapito, meron dyang guhit akong linagay na kulay green na arrow. Yan ang tinatawag na free throw line extended, sa free throw line extended, kung saan ginuhitan ko yan para malaman ng lead official sa ilalim na kapag nandiyan na ang player o yung aksyon, kailangan niya na mag-prepare. I-prepare niya ang kanyang sarili dahil ang aksyon ay talagang dyan mangyayari kapag ang player ay papasok na sa tinatawag na free throw line extended, yung kulay green na arrow na yan. Kaya linagay natin dyan. So yun yung natin, yung knowledge na isi-share natin sa kanila na sa pamamagitan yan, magiging okay tayo. Okay? Ngayon mga kapito, alam na natin ang tinatawag na primary coverage area, yung tinatawag na PCA na yan. Ayan yan, yung diagram na pinakita natin. Ngayon, isa-isahin natin. Okay? Ipag-usapan natin at ituro natin yung mga techniques na pwedeng gawin ng isang referee ng lead official, center official at saka trail official. Isa-isahin natin. So, mauna tayo dito sa tinatawag na lead official. Of course, kasi dito maraming nangyayaring ng aksyon gaya ng sinabi ko kanina, no? Dito sa lead official, okay? Ayan, may diagram dyan, ipapakita natin yung view na yan. Okay? So, mapapansin natin sa diagram na yan, yan ang talagang katotohanan na makikita natin kapag lead official tayo. Off the ball. Kasi kapag lead official tayo, wala pa yung bola sa area natin. Okay? Karaniwan yan, ang bola nandoon pa sa taas. Either nandiyan yan sa tinatawag na trail official ng bola o kaya nandito sa tinatawag na center official. Okay? So sa lead official, yan yung view na mapapansin nyo o makikita nyo normally. Okay? So bilang lead official, naka-off ball situation tayo, doon tayo nakatingin. Hindi tayo titingin kung saan-saan. Okay? Hindi tayo pwedeng tumingin kung nasaan yung bola. Tumingin tayo doon sa area of coverage natin. Maliwanag yon mga kapito, no? So mapapansin nyo dyan, makikita natin yung depensa sa ilalim. Kapag nakatayo tayo roon, makikita natin yung mga depensa. Minsan yan nakasona, minsan naman nakaman to man. Pero makikita natin ang depensa sa ilalim of the ball situation tayo. Okay? So ang titingnan natin bilang isang lead official sa ilalim ay ang off the ball situation. Okay?
Kung saan, ang tinitingnan talaga ng lead official, mga kapito, ay ang depensa. So, ibig sabihin, we are refereeing the defense. Pinire-refereehan natin ang depensa, hindi ang opensa. Yun ang technique ng pagre-referee. Okay? Maging 2PO yan, 3PO yan. Ang nire-refereehan talaga natin sa mga sitwasyon na may aksyon ay ang depensa. So, refereeing the defense. Ayan. Ngayon, mga kapito, kapag dumating yung point na napunta ang bola sa ating area, of course, naka-on the ball na tayo. Okay? Habang naka-on the ball tayo, ang ino-officiate pa rin natin ay ang depensa. Okay? Kung may hawak ng bola yung opensa papunta sa area of coverage natin as a lead, ino-officiate natin o rene-refereehan natin ang depensa. Lagi natin tatandaan yan. Mas more on focus tayo doon sa depensa. Kasi ang depensa ang gagawa ng tinatawag na infraction. Kung gumawa man ang tinatawag na opensa ng infraction or ng violation, madaling makita yan, mga kapito, dahil sakop naman yan ng ating vision. Okay? So yan. Ngayon, mga kapito, as a lead official sa ilalim, minsan ang bola na ititira galing sa labas. Kapag naitira ang bola galing sa labas, karoon ng attempt, ang lead official ay hindi kinakailangan tumingala doon sa ere. Of course. Okay? Hindi tayo dapat tumingala bilang lead official. Sa mga pagkakataon na yan, naka-off ball situation tayo. Okay? Ang titingnan natin at ipopokus ang attention natin doon sa ilalim, kung saan meron dyan nangyayaring mga box out, di ba? Or maglalabanan ng mga player sa ilalim para makarebound o makuha ang bola. Sa ganyang pagkakataon, malalaman natin o makikita natin kung sinong magva-violate ng rules. Okay? Kung sinong makakakuha or makaka-charge ng tinatawag na foul or infraction. Ngayon mga kapito, so maliwanag yun. Ngayon naman dumako tayo sa tinatawag na center official. Okay? Sa center official, ganun din, katulad ng principles na ginagawa ng lead official, kung off-ball ka, off-ball ka. Doon ka lang nakatingin sa area of coverage mo. Okay? Sa pamamagitan ng pagtingin sa tinatawag na depensa, kung off-the-ball situation ka. Okay? Na nasa center official ka, titingnan mo yung depensa. Kasi may tinatawag na mga pagtakbo ng mga players without the ball. Okay, yun ang titingnan natin, baka mayroon diyang tinatawag na magsikuhan or gumawa ng tinatawag na illegal na bagay o kumuha ng foul. At least makikita mo dahil doon ka nakatingin sa area mo as a center official kung naka-off ball ka. Ngayon, may sitwasyon na ang tinatawag na center official nasa kanya ang bola. Yung tinatawag na ball side na pupunta sa kanya. Okay? So, kapag ang center official napunta sa kanya, ang tinatawag na sitwasyon na on-ball situation, so titingnan pa rin ng center official ang tinatawag na coverage area niya as on-ball situation at tinitingnan pa rin niya o rene-refereehan pa rin niya ang tinatawag na depensa. Okay? So, maliwanag yon. Titingin ka sa area of coverage mo, kung off-ball ka, ang titingnan mo yung mga players na nando doon. Okay? Kung on-ball ka, tingnan mo rin ang depensa. Of course, nare-referee natin ang depensa. So, ganun din sa tinatawag na sitwasyon ng trail official. Okay? Sa trail official, nandiyan dyan ang tinatawag na off-ball situation. Pag off-ball situation, ang trail official at ang bola ay napunta roon sa tinatawag na center official or napunta roon sa area of coverage ng lead official, hindi ka pa rin aalis sa tingin mo as a trail official doon sa area mo. Okay? Tingnan mo pa rin yung mga tao na nandoon sa trail official mo. Okay? Bagamat may pagtulong na mangyayari kung nandoon ang aksyon sa lead official sa ilalim kapag nasa area na ang bola. Doon lang magkakaroon ng pagkakataon na makakatulong ang tinatawag na trail official. Ngayon, kung ang bola ay nasa trail official, on ball situation, of course, on ball situation ka,
At ang priority mo rin, more on nakapokus din ang trail official sa tinatawag na depensa. So, ang principle ng tatlong referee, kung naka-on ball situation ka, ang principle niyan ay refereeing the defense. Okay? Sa tatlong referee niyan. Laging depensa ang tinitingnan dyan. Ngayon, kapag ang aksyon napupunta roon sa tinatawag na common area or tinatawag na dual coverage area, okay? Yun yung term talaga na ginagamit ng FIBA. Sa dual coverage area, nandiyan dyan nakikita ang tinatawag na mga primary referee at saka secondary referee. Kung saan ang tinatawag na primary referee ay sa kanya nakaharap ang tinatawag na depensa. Okay? Kasi mas madaling makita ng isang referee na ang depensa ay nakaharap sa kanya. Mas madaling makita kung gagawa ng illegal, okay, na aksyon kasi nakaharap sa kanya. Habang doon sa kabila, kung nagkaroon man ng tinatawag na secondary referee sa ilalim o yung lead official nagkaroon ng sitwasyon na secondary referee siya, yun ang panahon kung saan nakatalikod sa kanya ang mga players. Okay? Dahil nakaabang lang siya kung sakaling magbago ang tinatawag na pwestuhan. At least naka-ready siya na mapupunta sa kanya ang aksyon. Okay? Secondary referee siya. Karaniwan ang mga secondary referee ang nakikita niyan na gumagawa ng tinatawag na infraction ay ang mga secondary defender din. Okay? So dito sa referee na nakaharap, okay, yung primary referee ang nakikita talaga niyan. Mas mataas ang porsyento na makita niya ang infraction na mangyayari dahil nakaharap sa kanya ang mga players. Okay? So yung mga kapito, ang ating pagbibigay kaalaman sa mga referees na patuloy na sumusuporta sa atin dito sa ating YouTube channel, na gawin natin palagi ang sitwasyon na kung naka-off ball tayo, off ball lang tayo. Huwag tayong titingin sa bola. Huwag tayong maging ball watcher kung tinatawagin. Kasi hindi natin makikita kung ano man ang mangyayari sa area natin kapag nakatingin tayo sa bola at malayo sa atin ang aksyon. Kung halimbawa nasa kabila ang aksyon, nasa center official at trail official ka at nakatingin ka sa bola, hindi mo makikita ang tinatawag na mga infraction na mangyayari sa harapan mo dahil doon ka nakatingin. Okay? Lalong-lalo na yung lead official. Kung lead official ka at nakatingin ka roon sa bola sa taas, baka may nagsikwatan dyan sa ilalim, magkaroon dyan ng hilaan, karoon dyan ng tinatawag na kiskisan, hindi mo makikita. At yan ang pagsisimula ng gulo. Kaya, sabi ko nga, mga kapito, padaliin natin ang buhay natin. Okay? Lagi ko nga sinasabi sa mga followers natin, sa mga subscribers natin at sa mga kasamahan na referee na tinuturuan ko before, na ang pagre-referee talaga ay isang talaga yan, propesyon. Okay, na kailangan ng focus. Na hindi ka kailangan manood ng laro. Kasi once pag nanood ka ng laro, mapapabayaan mo ang tinatawag na area of responsibility mo at matapabayaan mo ang trabaho mo. Okay? Huwag kang manood ng basketball, huwag kang maging ball watcher. Kung wala sa iyo ang bola, wala sa iyo ang aksyon, pagtiyagaan mo ang area of coverage mo. Ganun talaga. Mag-focus ka ron. Kasi yun ang trabaho natin. Para makita natin ang mga mangyayaring illegal na aksyon sa loob ng basketball court at walang makakataka sa atin. Okay? At ganun din sa sinasabi ko kanina na kapag ang bola ay nasa ere, nasa taas, ang tulungan ng mga referee nandiyan dyan lagi. Ang center, ang trail, pag na ang aksyon ay nasa taas na. Lagi natin tatandaan yan. Kasi usually, ang lead official, hirap yan tumingala kapag nasa ilalim, lalo na kapag sobrang ang posisyon ng lead official sa ilalim, nandoon na talaga siya sa tinatawag na nag-umistop siya ron, okay, doon sa talagang nasa ilalim na ng ring, mahihirapan yung tinatawag na yung lead official nagko-close down doon. Okay, pag nasa area na ang bola, hindi na nakakatingala.
Okay, kailangan ang tulungan ng mga referees kapag ang bola ay nasa ere at may gumawa ng tinatawag na infraction para kitang-kita. Kasi kitang-kita naman talaga yan ng center official at saka ng trail official. Kaya mga kapito, so yun ang ating vlog ngayon. Sana gawin natin yon. Okay? Ulit-ulitin natin ang video na to. May mga diagram naman tayong linalabas, pinapakita na mag-focus tayo ron sa technique o yung advices na sinasabi ni Uncle Bidel. Ayan talaga ang nakasaad sa tinatawag na guidelines, referees guidelines ng FIBA kung paano talaga mag-officiate para mapadali ang ating trabaho. Huwag natin pahirapan ang trabaho natin dahil pag pinahirapan natin ang trabaho natin, makaka-encounter lang tayo ng mga problema sa loob ng basketball court. Sobrang dami. Pero kung gagawin lang natin ang trabaho natin ng tama at ayon lang sa sinasabi ni FIBA doon sa tinatawag na primary coverage area o yung coverage area natin, papadali ang ating trabaho. Okay mga kapito, so yun ang ating vlog ngayon. Sana makatulong sa lahat ng mga sumusuporta sa atin dito sa ating YouTube channel. Okay? At syempre sa lahat ng mga baguhang referees na ngayon pa lang natututo, pumito, lalong-lalo na rin yung mga referees na medyo matatagal na rin pumipito pero kulang ang kaalaman para sa ganitong sitwasyon. So yan na ang ating vlog ngayon. Sana i-apply natin yan sa loob ng basketball court. I-try natin at sasabihin nyo na tama pala si Uncle B. Masyado palang madali ang pagre-referee, ang trabaho ng referee kung ganito lang ang gagawin natin. Ay, di ba? Kasi syempre pag referee tayo, alam na natin yung mga rules and regulations, natututo tayo ng ang mga nakasulat na rules. Madali nang i-apply yan kapag alam na natin ang galawan sa loob ng basketball court. Alam na natin kung saan tayo pupwesto, alam natin kung ano ang coverage area natin, madaling i-apply. Okay? Ang importante lang, sinasabi ko, tulungan ng mga referee sa loob ng basketball court at walang kumbaga magsasarili. Okay? Kailangan sama-sama sa loob ng basketball court at tayo lang naman magkakampi dyan. Wala namang iba. So magtulungan tayo. Yan ang sekreto ng isang pagiging maayos na referee. Dagdag yan sa talagang kaalaman na pwedeng ibigay dito sa ating YouTube channel. So mga kapito, yan ang ating vlog ngayon. At syempre, shoutout na lang sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. At siyempre sa mga baguhang viewers natin na ngayon palang nagawi at napadpa dito sa ating channel, huwag niyo kakalimutang i-like ang video na to at pindutin lang ang subscribe button at notification bell para lagi po kayong maging updated sa mga bagong upload na videos ni Uncle B regarding sa pag-o-officiate, okay? And then mga rules and regulations ng basketball. Lagi po kayong maging updated dyan at makakuha kayo ng mga kaalaman. Kaya mga kapito, dito ko natatapusin ang ating video. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.